ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon. Inyang Headliners Boss, Huwebes, Abril 23, 2026. Inyang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Barangay Development Program kag iban pang reintegration initiatives ng gobyerno na istoryahan sa 9th NTF LCAC EXCOM meeting. PDRRMO ang TK ginhanda ng epekto sa El Nino. 1.4 billion nga supplemental budget sang Iloilo City Government ginaprobahan sa City Council. Western Visayas nalapawan ang projected economic growth rate sa 2025 sunod sa DepDev 6. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasumpa sa pwesto sa mga bag-o nga cabinet officers para sa Regional Development and Security, NTF-ELCAC EXECOM members kag cluster heads. Kadungan sinikinhiwat ang ikasyam nga NTF-ELCAC Executive Committee meeting sa Malacanang sunod sa Presidential Communications Office sa sinapuliwat gintunan sa mga opisyal ang mga estratehiya sa karon sang communist terrorist groups na istoryahan man ang estado sang Barangay Development Program. Mga ginaduso nga layi kag reintegration initiatives nga nagatuyo nga isahon ang katawhayan kag pag-uswag sang komunidad nga apektado sang tensyon samtang antisini na una na ginpasumpa sa pwesto si Mel Senen Sarmiento bilang Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity talos sa nagresign nga si Secretary Carlito Galvez Jr. Naibaloang imanduan si Sarmiento nga i-oversee ang comprehensive peace process ng Pilipinas kag iduso ang negosasyon para sa katawhayan kag suportahan ang rehabilitasyon kag social healing sa mga anay rebelde kag sang ila mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, PDRRMO ang tikay ginhanda ng epekto sang El Nino phenomenon. Detalye sang balita, Hope Torrencia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanghanda na ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posible mangin epekto sang El Nino phenomenon sa probinsya. Sunod kay Mr. Broderick Tain, hepe sang PDRRMO, naghiwat na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang consultative meeting agud hambalan ang mga hazard nga matugas sang El Nino, lakip na ang water shortage, halit sa pananom ukon agrikultura, heat-related illnesses kag bushfire. Ginpakigbahin sang PDRRMO chief nga nagmapa na sila sa mga barangay nga posible maka-eksperyensya sang water shortage sa diin natumod sang opisina nga kapin 216 ka barangay sa 11 ka banwa ang posible maapektuhan. Padayon man ang education campaign sang PDRRMO sa mga pumuluyo agud malikawan ang mga masakit nga matugas sang sobra nga init. Naibaluan nga sang Abril 22 ginpasaka na sang DOST Pag-asa ang El Nino alert bangod sang mataas nga chances ang pagdevelop sang El Nino sa mga masunod nga bulan tubtob sa unang nga bahin sang 2027 para sa bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
News. 1.4 billion na supplemental budget sang Iloilo City Government ginaprobahan sa City Council. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Ginaprobahan sang Iloilo City Council ang Supplemental Budget number 1 nga nagabalor 1.4 billion pesos para sa social services, infrastructure projects, kag pagpatuman sang salary standardization law sa Iloilo City Hall. Sunod kay Iloilo City Budget Officer Vinamil Caporso, ang pondo halin sa savings sukad surplus ng syudad sa mga proyekto kag programa nga ginapatuman sa mga tinlaikdan nga tuig. Matapos nila gin-review ang mga appropriations ng syudad sa 2018 to 2024, nakitaan ang mga surplus o kung savings. Nalakip sa supplemental budget ang 30 million pesos nga ginpahin sa syudad na fuel subsidy para sa mga drivers kag operators ng public utility vehicles o kung PUVs sa tunga sang tensyon sa Middle East. Naupod man sa supplemental budget ang 40 million pesos nga cash for work programs kag aid to individuals in crisis situation hupod ang iban pa nga social services kag livelihood assistance para sa mga sektor nga apektado sa energy emergency. Lakipan sa pondo amo ang 210 million pesos para sa nagkalaymay nga infrastructure projects na ginalakipan sa mga konstruksyon sa dalan, tulay, footwalks, drainage, kag multipurpose hall base sa ginsubmit nga prioridad sa mga kabarangayan, kag ang 40 million pesos para sa development ng Bachano Village, kag 10 million pesos para sa pagbakal sang duta para sa mga informal settlers, samtang ginpondohan man ang sewage treatment sang Uswag residences. May ginbutang man nga pondo para sa salary increase sa mga empleyado sa syudad bilang pagsunod sa salary standardization law. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas nalapawan ang projected economic growth rates in 2025 sunod sa DepEd 6. Ahensya ginpanginbulahan ng mabaskog nga ekonomiya sang rehiyon. Detalye sang balita, JPR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nalapawan sa Western Visayas ang projected economic growth rate sinis ang 2025 nga nakabalhag sang 6.4% sunod kay Department of Economy, Planning and Development kung DepEd 6 Regional Director Engineer Arresio Casing Jr. Ini ang mas mataas sa ila ginapananaw nga 5% to 5.5% nga economic growth rate. Ginpanginbulahan ni Casing ang naging mabaskong ekonomiya sa rehiyon sa piyak sa mga global uncertainties kag domestic adjustment. Gindayo man ni Casing nga manubo nga unemployment rate sa rehiyon kag padayon nga pagbaskog sa agrikultura, turismo, human health and social services kag public administration. Nagalaom si Casing nga mapadayon ang tanan nga mga pagtinguha para magpadayon man ang pagsanyog sang ekonomiya sang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ekonomiya sa Western Visayas nagsaka sang 6.4%. Rehiyon may fastest growth sa bugos nga pungsod. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagsanyog pa ang ekonomiya sa Western Visayas ang tuig 2025 sang 6.4% nga nagabalor sang 683.44 billion pesos. Ang Western Visayas ang liwat nga nakaangkon sang fastest growing economy o kung pinakamataas nga growth rate sa tanan nga rehiyon sa pungsod. Sunod kay Philippine Statistics Authority kung PSA Regional Director ni Lida Amular, ini ang mas mataas sa growth rate nga nabalag sa rehiyon sang 2024 nga nagdangat lang sa 4.4%. Dugang pa ni Amular, nagsaka man ang economic performance ang tatlo ka major industry. Nagdangat sa 9.5% ang ginsaka sang agriculture, forestry and fishing, 4.3% ang ginsanyog sang industry, kag 6.3% ang gintaas sang services. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Isa Chenya sugot nga ginpanginwala nga mayara sila sang Chols nga nagabed depensa sa Iloilo City Government sa tunga sang kontrobersiya sang mga bolantero. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo.
Hugot nga ginpanginwala ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga may ara sila sang Charles nga nagadepensa sa Iloilo City Government sa tunga sang kontrobersiya sa mga bolantero. Sa ginpaligayon nga press conference sang Huwebes, ginpayag sang alkalde nga confident siya nga indi gikan sa ilang nga kampo kon sa taga City Hall ang mga naga-comment nga trolls kay mga Facebook pages nga nagtuhaw nga nagadayaw sa public market sang syudad. Suno sa alkalde, organic ang mga comments nga nagadepensa sa public markets. Ginpayag niya man nga mismo ang mga market vendors ang naga-comment sa nasambit ng mga social media pages. Nanindugan siya na ang rehabilitasyon sa merkado publiko sa syudad kaangay man sa iban nga merkado sa pungsod kung sa diin palareho lang nga market code ang ila mga ginapatuman. Kinakamit niya man ini nga isa sa pinakamanilagon nga rehabilitasyon sa public market sa bug-os nga Pilipinas. Baby, ang ga-flag kasi na kabalo ko na nugid man. Kaya kami may i-flag niyo, you have to review kung sino na. But I am confident to say hindi niya. They're the vendors themselves. You have to go inside the market. Grabe. Ang ba nila, Mayor, kami nagyabanat sa page. Na-interview niyo ba lang sa sulod? Ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apat ka pagbugas sang abo ang nabalhag sa Bulkan Kanlaon nga naglawig sa kapin 30 minuto sa lingkaagahon sang Abril 22 tubtob kaagahon sang Abril 23. Naglabot naman sa 23 na monitor nga volcanic earthquake nakiplang 3 ka tremors nga naglawig tubtob 6 ka minuto. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan sang Abril 22 yara sa 1,445 katonelada. Sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 420,000 pesos ang kalitan sa sunog nga nagluntad sa Baray Kasing-Kasing Molo, Iloilo City, Iloilo. Sunog kay BFP Iloilo City Chief Investigator Senior Fire Officer 2 Denmark Makoko, nagalin ang sunog sa balay ni Eli E. Brunyola. Ginbululigan sa mga bombero, fire volunteers kag mga residente ang pagpalong sa kalayo. Sa nagluntad nga sunog, 17 kabalay ang nagkalasunog kag 3 pilason sa insidente. Sa karon, paday ng investigasyon sa BFP Iloilo City sa kung anong gintunaan sang sunog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa Pampanga sa Barangay Ubudan, Alimudian, Iloilo. Ang suspect ngin kilala nga si alias Joe, 40 anyos, residente sang ninabitan nga barangay. Sexual assault ang kasong ginapangatubang sa suspect. Nagagwa sa investigasyon nga nag-ubrasad tong suspect bilang air conditioning technician sa Angeles City, Pampanga sa 2024. Kag ginaligar dito niya ginhimo ang krimen ng operasyon ginpatigayon sa Leganes Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 3 kag Angeles City Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Miyembro sang Panay Bukidnon sa Lambunaw, Iloilo, national winner sa Young Farmers Challenge sang DA. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tumalang kalipay ni Joy Saban, isa ka proud member sa Panay Bukidnon sa Lambunaw, Iloilo, matapos ginkilala bilang isa sa mga national winner sa Young Farmers Challenge kung YFC sa Department of Agriculture. Bit-bit ang istorya sang iya negosyo nga Banana Kingdom, nagipag-indis-indis si Saban sa food processing category, batok si Banpa nga mga pamatanon nga agripreneur sa pungsod para sa gayunan nga makapauli sang duga nga 300,000 pesos. Sa iya pagdaog, plano ni Saban nga pasangkaron pa ang iya negosyo paagi sa pagbakal sang duga nga mga makinarya kag kagamitan. Hando man niya nga makabulig sa mga mangunguma sa ilang komunidad paagi sa pagbakal sa mas madamo pa nga saging kag paghatag sa trabaho. Samtang, nagpasalamat si Saban sa gobyerno, ilabi na sa Department of Agriculture kag sa opisina ni Senator Amy Marcos sa dako nga bulig nga dala sang programa para sa ilang nga mga pamatanon nga nagahandong nga maka-agri-negosyo. Ginkumbinsi man niya ang iban pa nga mga pamatanon, ilabi na makatapos ang indigenous people sa IP community nga mag-intra sa YFC Season 6 kag magbulig sa pagpauswag sang agrikultura sang pungsod. Luwas kay Saban, 4 kiban pa nga representante sang Western Visayas ang gindeklarar nga national winner sa YFC Season 5. Rason nga nakuha sang rehiyon ang pinakamadamo nga daog sa sulod sang 3 kasulod-sunod nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government ginlunsar ang Prime Helpline agud mapasanyog ang kampanya sa mental health sa probinsya sang Iloilo. Detalye sang balita, Janelle Baclan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agod mapasanyog pa ang kampanya kag proteksyon sa mental health sa mga pumuloy sa probinsya sang Iloilo ginlunsar sang Iloilo Provincial Government ang Prime Helpline nga mahimo madangpan sa mga pamatan-on nga nagapangatubang sang mental health problem. Paagi sa 24/7 Prime Health Helpline nga ginasapdag sang PSWDO, makaatag sang giya kag rekomendasyon sa mga concern kasubong sa pagtanyag sang psychological first aid sa isa ka tawo, pamilya o kon komunidad nga nag-eksperyensya sang krisis. Pagpahamtang sang child-friendly spaces kag paghatag sang psychological aid sa mga apektado sang trahedya, kalamidad, personal nga problema, paghiwat sang capacity building, ayuda kasubong sang AX, referral services kag madamo pa. Sa mensahe ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas nga nag-abi-abi sa mga tumalambong ginpahayag niya nga bagi sa kolaborasyon sang tanan, lakip ang mga barangay officials, team center coordinators, MSWDO, MHO kag iban pa nga miyembro sang Task Force Pag-asa mapasanyog ang kampanya sa mental health kag madres ang pagpanghangkat psikolohikal kag emosyonal nga mga problema. Ang Prime Helpline launching ang gitambungan sa mga partner institutions sang probinsya. Sa mga luyag mag-avail sang serbisyo sang Prime Helpline mahimo makigangot sa numero nga 0968855097 o kung mag-email sa primeiloilo@gmail.com. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Agod mapasanyog pa ang kampanya kag proteksyon sa mental health sa mga tumuloy. Dr. Chavez ginhingagdan nga masunod nga presidente sang NISU. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ako bilang masunod kag ikaduha nga presidente sang Northern Iloilo State University o NISO, si Dr. Rafi Chavez. Si Dr. Chavez ay nagaserbe nga campus administrator sang NISO Victorino Salcedo Campus sa Banwa sang Sara. Ang pagpahamtang kay Chavez bilang masunod na pinuno sang universidad ang sa publiko sang NISO Board of Regents pinaagi sa Board Secretary. Ang Board of Regents ang nagtipon para sa isa ka special board meeting sa CHED Central Office sang Abril 23 sa pagpanguna ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupes. Sa muman nga pagsinapol, formal nga ginaprubahan ang appointment ni Chavez. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanginma din nalagoon ang unang adlaw sang Election Registration Board hearing sang COMELEC Iloilo City sa Office of the Election Officer, Angeles Arcade Building, Mabini Street, Iloilo City. Ang hearing ginpanguna ni ERB Chairperson Attorney Pinky Hevini Tentativa upod sa mga ERB members nga sanday Ms. Sherry J. Ampig, Local Civil Registrar of Iloilo City, Dr. Maria Luz de los Reyes, Schools Division Superintendent Iloilo City, Mr. Mor Espinosa nga nagtiglawas sa Office of the Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Yara sa 11,835 applications ang ginpaidalom sa hearing lakip ang new registration transfer from foreign posts to local change of name, correction of entries, reactivation application sa Register Anywhere program. May 132 ka oposisyon sa applications ang gindeliberate sang board. Temporaryo naman nga suspendidong voters registration samtang hinapatigan ng ERB hearing subong nga semana kang magabalik ini sa Abril 28. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Tourism Office target nga ma-convert ang day visitors sa overnight tourists. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Target sang Iloilo Provincial Tourism Office nga makambyo ang mataas nga numero sang day visitors sang probinsya nga mangin overnight tourist. Suno kay Provincial Tourism Officer Aulin Yusin sa programa Tukib, naglabot sa 4.8 million ang day visitors sang probinsya sang Iloilo sang 2025. Samtang 400,000 naman ang tourist arrival sini uko na mga bisita nga nagpabilin overnight sa Iloilo. Pahayag sang department head, dako ang mabulig sa ekonomiya sang probinsya kung magsaka man ang overnight tourist arrival sini, lakip na diri ang pagdamo sang trabaho para sa mga Ilonggo, pagtaas sang investment opportunities kag negosyo sa probinsya. Agud malabot ang handom, agresibo karon ng Tourism Office sa pagpabaskog sang turismo sa kabarangayan na nakalinya sa tourism mantra sang probinsya ang fun, foodie-friendly Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo
Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Parigusan it pare, temporaryo nga sirado sa mga turista. Detalye sang balita, Hope Radyo Torrensante. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Temporaryo nga sirado ang Parigusan Itpari, isa sa mga sikat nga atraksyon sa sitio San Juan, Barangay San Roque, Libertad, Antique. Sa anunsyo sang Northwest Panay Peninsula Natural Park, wala anay ginatugutan sa mga turista ang lugar bangod sang pagnubo sang level sang tubig dala sang nagapadayon nga dry season. Ang temporary closure tion man agod makapahuway ang lugar. Nagapaandam naman ang NPPNP nga magapangatubang sa sanksyon kag penalidad ang mga madakpan nga nagalapas sa pagsulundan. Suno pa sa tagdumalahan, hulaton lang ang masunod nga anunsyo sa liwat nga pagbukas sang Parigusan Itpari. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Abril 23, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.